Magandang umaga, Holy Infant Academy. Kami ang mga estudyante mula sa Baitang 11, Seksyon St. Benedict. Ang Pilipinas ay isang bansang mayaman sa kasaysayan at kultura. Ang pagkakaroon ng maraming lengguwahe ay ang pangunahing tagapagpahiwatig ng kayamanan ng ating bansa. Pagkakaiba-iba sa wika ay nagpapakita sa ating pagiging mapag-imbento at kakayahang umangkop sa iba't ibang konteksto. Ang Pilipinas ay may humigit kumulang na 100 na wika na nauuri sa maraming pangkat ng mga wika. Ang mga pangunahing wika ng Pilipinas ay Tagalog, Cebuano, Ilocano at Waray. Ang bawat wika ay may natatanging katangian, gramatika at vocabulary. At ngayon, gagawa kami ng mga survey upang masalong maintindihan ang mga kalagayan at iba pang mga konsepto ukol sa wika. Napakaraming lingwaheng ginagamit sa Pilipinas. Ano kaya ang madalas na gamitin? Malalaman natin yan. Sinunod namin ang mga katanungan na isinend ng aming guro sa signaturang ito at ginawan ito ng survey. Nilagdangan din namin ng 3. Ito ang palayaw, edad at baitang. Sa 14 na tanong, may mga tanong na may karagdagang tanong rin. Una, kailan ka huling nagpadala ng text message o chat? Kailan mo ito ipinadala? Sa anong lengguwahe nakasulat ang iyong mensahe? Pumili ng isa. 4 lang ang pagpipilian mo, Pilipino, English, Taglish at iba pa. At kung iba pa naman ang iyong sagot, tukuyin mo ito. Pangalawa, kailan ka huling nag-post ng status sa Facebook o Instagram o tweet sa Twitter? Ano ang status o tweet na ipinost mo? Sa anong lengguwahe nakasulat ang status o tweet? Parehas lang din ang pagpipilian mo. At kapag iba pa ang iyong sagot, parehas lang din. Ano ang pinakahuling palabas ng telebisyong pinanood mo? At parehas lang din. Ano ang pinakahuling pelikulang pinanood mo? Parehas lang po din. Ano ang pinakahuling video sa YouTube na pinanood mo? Parehas lang po. Ano ang huling blog entry na nabasa mo? Kailan ka huling nagbasa ng dyaryo o magazine? Anong wika ang mas madalas ninyong gamitin sa inyong tahanan? Kung iba ang iyong napili, tukuyin mo ito. Kaya ito yung mga karagdagang tanong nasa baba. Kung ito ay wikang katutubo sa iyong lugar, tukuyin mo. Kung ito ay wikang katutubo ng iyong magulang, tukuyin mo. Pag-siyam, sa alin-aling lugar mo higit naman nagagamit ang wikang Filipino? Pang-10, gaano kahalaga sa iyo ang pagkatuto at pagsasalita ng wikang Filipino? Bakit nagagamit ito sa komunikasyon ng mga Tagalog? Pang-11, gaano ka kahusay sa pagsasalita ng wikang Filipino? 12, sa aling lugar mo naman nagagamit ang wikang Ingles? 13, gaano kahalaga sa iyo ang pagkatuto at pagsasalita ng wikang Ingles? Bakit? Pang-14, gaano ka kahusay sa pagsasalita ng wikang Ingles? At yan lang po. Magandang araw! Andito na po yung aking sinend na survey sa aking kaibigan na taga Dawis, Bohol. At may sagot na siya at nag-reply siya sa akin. Pagkatapos ng ilang araw, ay isinara na namin ang survey na aming isinend sa aming mga kaibigan sa ilang panig ng Pilipinas at ng mundo. 29 na katao ang sumagot nito. 12 na 16 na taong gulang, 9 na 15 taong gulang, 17 taong gulang, 38 taong gulang, at tig-isang 19 at 22 taong gulang. Sa aming unang tanong na anong lengguwahe na ginamit nila sa text message o chat, 10 ang Filipino, 8 ang Taglish, 8 ang iba pa, at 2 ang Ingles.
Sa pangalawang tanong na anong lengguwahe ang ginamit nila sa pagsulat ng status o tweet? 13 ang gumamit ng Ingles, 5 ang gumamit ng Taglish, 5 sa Filipino, at 2 iba pa. At ito ang resulta sa tanong na ano ang wikang ginamit nila sa palabas. 13 ang nanood sa wikang Filipino, 7 sa English, 6 sa Taglish, at 2 naman sa iba pa. Sa pang-apat na tanong na kung anong wika ang ginamit ng pelikulang pinanood nila, 10 ang Ingles, 9 ang Filipino, 5 ang iba pa, 4 ang Taglish. Sa pang-5 tanong na anong wika ang ginamit sa YouTube video na pinanood nila, 20 ang Ingles, 3 ang Taglish, 3 ang iba pa, at 2 ang Filipino. Sa pang-6 na tanong na anong wika ang ginamit sa huling vlog na ibinasa nila, 8 ang Filipino, 8 ang Ingles, 3 ang iba pa, at 2 ang Taglish. Sa pang-7 tanong na anong wika ang nakasulat ang diaryo o magazine na kanilang binasa, 13 ang Ingles, 6 ang Taglish, 6 ang Filipino, at 1 ang iba pa. Sa pang-8 tanong, kung anong wika ang mas madalas gamitin sa kanilang tahanan, 9 ang Filipino, 5 ang Taglish, at 14 ang iba pa. Ang pang-siyam na tanong ay kung saan nila mas nagagamit ang wikang Filipino. Kadalasan nila itong ginagamit sa paaralan. Sa pang-10 tanong ay kung gaano kahalaga ang pagsasalita ng wikang Filipino. Para sa 21 katao, ito'y mahalagang halaga. At sa 8 tao ay mahalaga lamang. Sa pang-11 tanong kung gaano sila kahusay sa pagsasalita ng wikang Filipino, 20 ang mahusay, 6 ang hindi gaanong mahusay, at 3 ang mahusay na mahusay. Sa pang-12 tanong ay kung saan nila ginagamit ang wikang Ingles. Kadalasan na sagot ay kung saan lamang. Ang pang-13 tanong ay kung gaano kahalaga ang pagkatuto at pagsasalita ng Ingles. 18 sa kanila ang nagsasabing mahalaga ito. 9 ang nagsasabing mahalaga ito, at 2 ang nagsasabi na hindi ito gaanong mahalaga. At ang huling tanong ay kung gaano sila kahusay sa pagsasalita ng wikang Ingles. 18 ang mahusay, 8 ang di gaanong mahusay, at 3 ang mahusay na mahusay. At iyon ang resulta ng aming survey na ginawa. Sa mga sumagot sa aming survey, maraming salamat sa inyong kooperasyon.